What's up, dreamers? Tara, samahan nyo magpalit ng thermostat at thermoswitch. Pero bago yon, a little story muna kung paano ko nalaman na yun yung problema. So, habang pauwi ako guys, napansin ko na yung temperature gauge ko is lumalagpas sa kalahati. So, ang ginawa ko muna is tinabi ko yung sasakyan para ma-check kung ano yung mga possible na problema. And ang una kong chinek guys is yung radiator. Tinignan ko muna kung meron siyang any signs of leaks. And then after that, nag-proceed na ako dito sa may radiator fan. Tinignan ko kung umiikot siya. And dun ko nakita guys na hindi siya umiikot. So ang ginawa ko is tinanggal ko muna yung socket ng thermoswitch para mag-recta fan siya para maiuwi ko yung sasakyan. And dun pumasok sa isip ko na possible na stock up na yung thermostat or worn out na yung thermoswitch. So papalitan na natin sila. At sa pagpapalit, ito lang yung mga kakailanganin natin. Meron tayong thermostat, thermoswitch, distilled water, paper towel, gasket maker, Scotch-Brite, some pliers, sockets. Pero kung meron kayong coolant, much better. Pero distilled muna ako ngayon kasi magpa-flush pa tayo. So ang una natin gagawin guys is i-drain muna natin yung coolant or tubig sa radiator natin or sa cooling system natin para magawa yon. Bubuksan lang natin yung drain plug. Yan yung drain plug guys. And maglalagay din pala tayo ng container guys para makita natin kung ano yung laman ng radiator natin. So, drain na natin siya. So, ngayon papalitan na natin yung thermostat at thermoswitch. So, habang dinidrain natin yung cooling system natin or yung radiator, tatanggalin na din natin yung battery at distributor para magkaroon tayo ng enough room para mabaklas yung thermostat housing. So, bago natin tanggalin yung distributor guys, maglalagay muna tayo ng markings. Dapat kapantay siya dito. Okay. Ayan. Dapat pantay siya doon guys. Para pag pinalik natin guys is naka-timing pa din siya. And as you can see guys, naglagay na din pala ako ng marking sa high tension wires. Yan no. Bago natin siya alisin para hindi tayo mahirapan sa pagbabalik mamaya. And tanggalin na rin natin yung connection ng distributor at hose ng vacuum advancer. Sa pagtanggal ng distributor guys, dalawang 12mm lang siya, isa dito at isa dito. Meron tayong thermostat, switch, distilled water, that's one. Ganun din dapat Hindi makikita ang kulit ko. Kita. Dito ako eh. And that's the other. So, tanggalin na natin yung distributor. And lagyan lang natin siya ng paper towel guys para hindi siya pasukan ng kahit na ano. And ganyan nakalaki yung space sa pag-remove ng distributor at battery. So, tanggalin na natin yung socket ng thermoswitch. Next naman is remove lang natin yung clamp ng hose. Yan. Slide lang natin siya guys. Yan. Just like that. Sa pagtanggal naman ng hose guys, twist lang natin. Yan no. Para mag-loosen siya and lagay lang natin sa gilid. Yan. And yan na yung thermostat housing natin guys. Sa pagtanggal naman ng thermostat housing guys, dalawang 10mm lang siya. Yan. That's one. And that's 2. So, tanggalin na natin yung thermostat housing.
Ayan. And dito ko nalaman na thermos switch pala yung problema sa akin kasi, yan, walang naalagay na thermostat. So, lagyan lang ulit natin ng paper towel guys para hindi pasukan ng kahit na anong contaminants. And dito guys, nilinis ko lang siya gamit ang soapy water and tinanggal ko rin yung dating gasket gamit ang Scotch-Brite. Yan. And yan, tinutbrush ko lang siya guys. Next naman is tatanggalin na natin yung dating thermo switch. Gamit lang tayo ng 17mm na box wrench. Yan, yan. Yan, no? So, out with the old guys. And syempre, ko-compare muna natin. Dapat pares na pares sila. Yan. So, tara guys, kabit na natin. At sabi nga ni Chris Fix, out with the old and in with the new. And nilinis nga rin pala natin yung paikot na yan guys, yung surface niya. Tinanggal natin yung dating gasket. Nilinis lang natin gamit ang Scotch-Brite. At ngayon, lalagyan natin siya ng gasket maker to make sure na walang gaanong leaks kahit may o-ring na tayo. So after natin malagyan yung paligid ng gasket maker guys, mag-iintay lang tayo ng 15 minutes. Papatigasin lang muna natin siya bago natin siya ikabit. So after 15 minutes guys, pwede na natin siya ikabit and lalagyan na rin natin siya ng thermostat. And sa pagkakabit naman ng thermostat guys, dapat is yung jiggle valve niya is nasa taas. And kakabit lang natin siya ng paganyan. Ayan, so tanggalin na natin yung paper towel. Again guys, dapat nasa taas yung jiggle bulb. And yan, kabit na natin yung thermostat housing. Ayan. Kabit lang natin guys. And kabit na natin yung bolts niya guys using hands. Syempre para hindi siya mag-mistread. And dapat guys, papasok siya ng smoothly. Yan, nang hindi mo pinipilit. And next naman, lagay lang natin guys. Again, dapat smooth lang siya para hindi siya mag-mistread. Yan. So, higpitan na natin siya, guys. Yan. Higpitan lang natin siya, guys. Hanggang sa maramdaman natin na mahigpit na siya. Pero kung meron kayong torque wrench, pwede nyo siyang i-torque to 6 foot-pounds. So, kakabit na natin ito guys. Okay. Sakit na siya guys. Okay. Tapos guys. Sakit na natin siya guys. Yan, okay na siya. So, kabit na natin yung socket sa temperature sensor. Next is, kabit na natin yung distributor guys. Tanggalin na natin yung paper towel. And nagpalit na rin pala ako ng O-ring sa distributor guys para wala na yung leak. And as you can see guys, tinanggal ko rin pala yung distributor cup para makita natin na yung rotor is nasa 2 o'clock. Yan. Para madali natin siya maipasok. Okay? Yan. So, babalik ko lang yung distributor cap, guys. So, kabit na natin yung bolts ng distributor, guys. Using by hands again, syempre. Yan, higpitan lang natin gamit ang kamay. Yung sa kabila naman. Yan.
Again guys, dapat smooth lang siya papasok, okay? Yan. So, higpitan na natin ngayon guys. Kabila naman. Higpitan lang natin guys. So, kabit na natin yung connection ng distributor guys. Make sure it clicks. Yan. And yung host ng vacuum advancer. Next naman is yung socket ng thermo switch guys. Yan. Make sure it clicks. So, kabit na natin yung high tension wire guys. Yan. 1. That's 2. And make sure na nakabaon guys ha. Yan. That's 3. That's 4. Yan. Double check nyo lagi guys kung nakapasok talaga siya ha. So, balik na natin yung battery guys. Sa paglalagay pala ng battery guys, make sure na positive lagi yung una guys, bago yung negative. So, naibalik na natin lahat guys, yung battery, yung distributor, yung high tension wires, and mga connections. Make sure na nasara natin yung drain plug ng radiator. At ngayon, tatanggalin na natin yung radiator cup. Yan. Kasi maglalagay na tayo ng panibagong tubig. Lagay lang natin yung funnel. Yan. And maglalagay na tayo ng distilled water guys. Make sure na distilled siya and not tap water, para wala siyang halong kahit anong minerals. Make sure lang na laging puno yung tubig guys, okay? Yan, lagi yung lalagyan ulit. So, bago natin i-start guys, check muna natin ulit kung naka-timing ba siya. Yan, yung mga connections, nakapasok. Yan, tignan din natin kung may any signs of leak sa ginawa natin. So, start na natin siya. So, ayan guys, moment of truth. So, nag-start na siya no guys. So, check lang natin kung tataas pa ba sa kalahati yung temperature natin or hindi na. So, habang naka-idle siya guys, i-check muna ulit natin kung merong any signs of leaks. And the best way is, dito sa ilalim guys. Yan, titignan na natin kung may tumutulo. Natin magkalahati yung temp niya guys, and para mas mapabilis yun, bubuksan natin yung AC natin, okay? Yan. Then, check lang natin to, dapat magiging kalahati siya, okay? So, ayan guys, no, nagkalahati na yung temperature natin. And check natin guys. Ayan. And nag-automatic na rin yung fan natin guys. And there's no any signs of leaks. So, after 30 minutes guys na naka-idle is wala ng bubbles na lumalabas and nakatatlong ikot na yung radiator fan natin, meaning nagana ng maayos yung thermostat at thermo switch. And it's time para palitan na natin yung radiator cup natin. Kasi guys, worn out na siya, yan. Nawala na yung parang goma niya. So, ayun guys, ganun lang kadali magpalit ng thermostat, thermo switch at radiator cup. And if you have any suggestions, please comment down below. And if you love this video, please subscribe and give it a thumbs up. And always remember guys, chase those dreams. Peace!